Sikat ang pangalang Rosana Roses noong panahon ng dekada 90 at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng maraming Pilipino. Nakilala siya bilang isang matapang na aktres na walang takot ipakita ang kanyang katawan at mas lalong walang takot na sabihin ang anumang nasa loob ng kanyang isipan. Pero sa likod ng mga kontrobersyal niyang pelikula at mga matatapang na pahayag sa telebisyon, may mga malalalim na kwento at lihim pala ang kanyang buhay na hindi alam ng lahat. Ang akala ng marami ay sadyang mapusok lang siya, pero ang totoo ay may pinaghugutan ng lahat ng kanyang ginawa. Bakit nga ba sa kabila ng kanyang tagumpay ay tila lagi siyang may bitbit na galit sa mundo? At ano ang mga bagay na pilit niyang itinago noong nagsisimula pa lang siya sa industriya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang kwento ni Rosana Roses o Jennifer Cruz Adriano sa tunay na buhay ay nagsimula sa isang malaking sikreto tungkol sa kanyang pagkatao. Lumaki siya sa isang maayos na pamilya sa Maynila kung saan ang kinilala niyang ama ay isang abogado at dating opisyal ng gobyerno. Maayos ang kanilang buhay at nasa isang eksklusibong paaralan pa siya nag-aaral noon. Subalit noong siya ay nasa edad na 14 o 15, natuklasan niya ang isang katotohanan na bumago sa takbo ng kanyang buhay. Nalaman ni Jennifer na siya ay isang ampon lamang at hindi niya tunay na mga magulang ang mga taong nagpalaki sa kanya. Dahil sa tindi ng sakit at gulat sa nalamang lihim, nagsimulang magbago ang ugali niya at dito na pumasok ang yugto ng kanyang pagrerebelde. Dahil sa galit sa kanyang sitwasyon, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ipinagbabawal ng kanyang mga magulang at ng kanyang paaralan. Nagsimula siyang uminom ng alak at manigarilyo sa murang edad hanggang sa tuluyan na siyang matanggal o ma-kick out sa kanyang all-girls Catholic school. Inilipat siya sa ibang eskwelahan pero mas lalo pang lumalim ang kanyang mga problema dahil sa edad na 15 ay nabuntis siya at sa edad na 16 ay naging ganap na siyang ina. Dahil sa pangangailangang pinansyal para sa kanyang anak, pumasok siya sa trabaho bilang isang GRO sa isang sikat na bar sa Pasay. Itinago niya ang trabahong ito sa kanyang ama dahil natatakot siyang magalit ito kapag nalaman na nagsusuot siya ng bunny suit gabi-gabi para magsilbi sa mga customer. Noong pumasok na siya sa mundo ng showbiz, isa pang lihim ang kailangang panindigan ni Rosana dahil ito ang utos ng kanyang producer. Sa ilalim ng Seiko Films, binigyan siya ng pangalang Ana Maceda at kailangang itago sa publiko na siya ay may asawa at anak na para hindi mawala ang kanyang imahe bilang isang pantasya. Kahit labag sa loob niya ay sumunod siya para lamang magkaroon ng trabaho. Ang motibasyon niya sa pag-aartista ay hindi ang kasikatan kundi ang kumita ng pera para pambili ng gatas at bigas para sa kanyang mga anak. Kahit ang mga matitinding eksena niya sa pelikulang Machete 2 ay tinanggap niya dahil kailangan niya ng panggastos sa araw-araw dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa noon. Hindi lang basta pagpapakita ng katawan ang naging puhunan ni Rosana Roses para manatili sa tuktok ng showbiz. Pagkatapos ng mga unang sikreto ng kanyang buhay, marami ang nagulat nang patunayan niyang may tunay siyang talento sa pag-arte. Ang pelikula niyang Patikim ng Pinya ay kumita agad ng 63 milyong piso sa unang araw pa lang, kahit na 50 piso lang ang bayad sa sinehan noon. Pero ang pelikulang Ligaya, ang itawag mo sa akin ang tunay na nagpabago sa tingin sa kanya ng mga kritiko. Dito siya unang kinilala bilang isang seryosong aktres at nakakuha ng nominasyon sa Gawad Urian. Ang sikat niyang linya na nagsasabing trabaho niyang magbigay ng ligaya ay tumatak sa isipan ng madla, pero sa likod nito ay ang masakit na realidad ng diskriminasyon sa loob ng industriya. Aminado si Osang na napakahirap labanan ang masamang tingin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Sinasabi ng iba na wala siyang alam gawin kundi ang maghubad, kaya kahit magaling siya, madalas siyang hindi pinapanalo sa mga parangal dahil sa kanyang imahe bilang sexy star. May isang pagkakataon pa nga na isang sikat na senior actress
ang kumuha ng atensyon sa isang talk show at kinuwestiyon kung bakit binibigyan si Rosana ng solo na interview. Sinabihan siya nito na wala naman siyang ibang ginawa kundi ang gumawa ng mga malalaswang eksena. Pero dahil matapang at hindi nagpapatalo, hinarap siya ni Rosana at sinabing panahon niya ngayon kaya dapat lang siyang tanggapin. Ang pagiging prangka at matalino niyang magsalita ang naging dahilan kung bakit naging paborito siyang guest sa mga programa gaya ng Star Talk, kung saan naging host din siya kalaunan. Pagdating naman sa usaping puso, maraming mga kilalang lalaki ang naging bahagi ng buhay ni Osang na hindi alam ng marami. Ang kanyang asawa na si Tito Molina ang itinuturing niyang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay kahit na nauwi sila sa hiwalayan noong 2004. Sa kabila ng mga away at batikos niya kay Tito noon, inamin niya sa huli na mahal pa rin niya ito at ito ang pangalang bibigkasin niya hanggang sa huling sandali. Bukod kay Tito, naging kontrobersyal din ang ugnayan niya sa aktor na si Philip Salvador. Ayon kay Chris Aquino, naging masakit para sa kanya nang ibahagi ni Rosana ang mga detalye ng kanilang naging lihim na relasyon ni Philip habang sila pa ang magkasama. Isa pang revelasyon na ikinagulat ng lahat ay ang pag-amin ni Rosana tungkol kay Ted Filon. Ayon sa kanya, naging magkasintahan sila noong 20 anyos pa lang siya at hindi pa ganoon kasikat ang mamamahayag. Inilarawan niya si Ted bilang isang napakabait na lalaki at ang kanilang ugnayan ay tunay na pagmamahalan. Subalit hindi sila nagkatuluyan dahil nagpakasal siya kay Tito. Hindi rin nawala sa listahan ang mas batang aktor na si Jomari Ilana na pinuri niya ang husay pagdating sa pagiging malapit sa kanya. Sa dami ng mga lalaking dumaan sa kanyang buhay, napatunayan ni Rosana na sa likod ng bawat kontrobersya ay isang babaeng naghahanap lang din ng tunay na kalinga. Mga revelation sa buhay ni Rosana Roses ay tila walang katapusan, lalo na pagdating sa mga lalaking naging malapit sa kanya. Sa isang panayam, hindi siya nagdalawang isip na pangalanan ang mga taong nagbigay sa kanya ng saya at pati na rin ang mga lalaking hindi naging maganda ang impresyon sa kanya. Halimbawa na lang, inamin niya na ang kolumnistang si Montulfo ang isa sa mga nagbigay ng tunay na kaligayahan sa kanyang buhay. Ayon kay Osang, naging maayos ang kanilang samahan at kahit naghiwalay sila, ay nanatili silang magkaibigan hanggang ngayon. Sa kabilang banda, napaka-prangka rin niya nang tawagin niyang the worst ang pakikipag-ugnayan niya sa action star na si Robin Padilla, na isa sa mga pahayag na talagang ikinagulat ng marami. Ngunit ang isa sa pinakamalaking kontrobersya na kinasangkutan ni Osang ay ang ugnayan niya sa yumaong si Rudy Fernandez o mas kilala bilang si Daboy. Noong taong 2002, habang ginagawa nila ang isang sitcom, naging usap-usapan ang sobrang pagiging malapit ng dalawa. Kahit itinanggi ito ng asawa ni Rudy na si Lorna Tolentino noong una, lalong nag-apoy ang chismis dahil sa mga pahayag ni Lolit Solis. Ginamit pa ni Lolit ang tawag na wife kay Osang, na siya raw tawag ni Rudy sa actress para asarin at ipakitang may malalim silang relasyon. Umabot pa sa punto na nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ni Osang at Lorna na tumagal ng maraming taon. Sinabi pa ni Lorna noon na wala siyang dahilan para magpatawad dahil hindi naman humihingi ng paumanhin si Osang. Lumipas ang 18 taon bago tuluyang naghilom ang sugat na ito. Noong 2021, sa set ng isang sikat na teleserye, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na magharap. Sa isang madamdaming tagpo, si Osang na mismo ang lumapit at yumakap kay Lorna para humingi ng tawad. Tinanong niya kung galit pa ba ito sa kanya at sa isang napakagandang sagot, sinabi ni Lorna na matagal na niyang kinalimutan ang lahat dahil nasa langit na rin naman ang taong naging mitya ng kanilang away. Ang tagpong ito ay nagpapatunay na sa likod ng pagiging palaban ni Osang ay may puso rin siyang marunong magpakumbaba at tumanggap ng pagkakamali. Sa kabuuan ng kanyang karera, tinatayang mahigit 200 lalaki ang dumaan o nakarelasyon ni Osang. Mayroon pa ngang pagkakataon na isang sikat na pangulo ang nag-alok sa kanya ng 2 milyong piso para lamang makasama siya, pero buong tapang itong tinanggihan ni Osang. Sabi niya, nagtatrabaho siya ng maayos kaya hindi niya kailangang pumatol sa ganoong alok. Ngunit sa dulo ng lahat ng kaguluhan, bumalik si Osang sa kanyang first love na si Blessy Arias.
Nagkakilala sila noong mga bata pa sila at muling nagtagpo matapos ang 27 taon. Noong 2016, pinatunayan ni Osang na ang tunay na pag-ibig ay hindi namimili ng kasarian nang pakasalan niya si Blessy. Ang buhay ni Rosana Roses ay isang paalala na ang bawat tao ay may mga itinatagong lihim at pagkakamali, pero laging may pagkakataon para magbago at mahanap ang tunay na kapayapaan. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging reyna ng Bomba Films hanggang sa pagiging isang asawa sa kapwa niya babae, napanatili niya ang kanyang pagiging totoo sa sarili. Para sa inyo, sa tingin niyo ba ay tama lang nakalimutan na ang mga pagkakamali ng nakaraan para sa katahimikan ng kasalukuyan? O may mga lihim ba na mas mabuting hindi na lang nalaman ng publiko? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.